Magandang araw mga kaibigan. Linggo na naman ngayon at pagpatuloy na naman natin ang pag-aaral natin tungkol sa story ni Ezekiel. Linggo, March 10, 2024. So, nung nakaraan ay ipinasyal nga, isinakay sa flying saucer o sa sasakyan sa panghipapawid si Ezekiel ng Elohim o ng God, at nakarating sila sa iba-ibang lugar at doon sa finally nandyan na sila sa Chaldea. Yahweh set me down in the middle of the valley which was full of bones. Ezekiel 37 verse 1. Maraming mga bones, full of bones, kalansay siguro, bones. And there a miracle happens. Biglang nagmilagro, ginawa ng Creator o God o ang Elohim. Binuhay ang mga bones para maging tao na naman ulit. Katulad nga ng sabi natin, kailangan lamang ay cell. Kailangan lamang ang cell para i-clone. Sa machine sa machine. Nakikita niya may machine. So, sa makina. Iba na ang cloning na ginagawa ng ating Creator. Masyado ng advance. Kaya dito sa atin, ang cloning sa kasalukuyan ay ini-eksperimento pa lang sa mga yung mga hayop-hayop, ganyan, kasi bawal sa human, pero may gumagawa ng mga scientist. Patago-tago lang dahil kinokondem ang sino kinokondem ang lalo pa ang mga religious sector ay ayaw na pag-aralan ng mas. Kung may suporta ito sa gobyerno at saka sa buong madali na magiging sophisticated ng human cloning natin dito sa mundo. Ngayon sa ating Creator ay may machine na pala doon. Pag nilagay yung bones na remains at pinaandar na yung machine, nakikita na yung Ezekiel, nagkakaroon na ng mga laman, pagkatapos naging balat at naging ganap na tao. Son of man, can these bones live? There was a noise, and behold, a shaking. The sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them. They came to life and stood upon their feet, an exceeding great army. Ezekiel 37 verse 3 to 10. Nakikita nga niya from bones, pinaandar yung machine, nagkaroon ng itong mga laman hanggang nagkaroon ng balat at naging tao. Magdali na to. This is the origin of the ancient rituals in which elaborately protected sepulchres were built to very great people so that one day they may be brought back to life everlasting. This is part of the secret of the tree of life, the secret of eternity. Kaya noong mga ancient time, katulad ng panahon ni Cleopatra, nag-mummified sila hanggang ngayon doon sa Egypt. May mga mummy na namatay na sila pero nagiging parang may remains pa sila doon na parang sariwa pa ang kanilang mga katawan. Balang araw, kapag naging moderno na naging sophisticated na ang human cloning, perfect katulad ng ginagawa ng ating Diyos o Creator, ay itong sina Cleopatra, sina King Tutankhamen na namamified, ay pwede tayong kumuha ng seal sa kanila doon, sa kanilang bangkay doon, at mabubuhay na naman sila muli. Yun.
hanggang dito na lamang muna at sa susunod naman ang ating discussion tungkol sa pagpapatuloy natin sa isang linggo ang discussion natin kay Ezekiel. Maraming salamat po at sana ay magandang ating araw ngayon. Mainit ang panahon dahil summer, ganito talaga. Masarap magpasyal sa dagat pagpalamig-lamig. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, comment, like, and share, and subscribe to my YouTube channel, Stories of Uncle Paeng.